Jimenez ko, graduate ng PLM sa undergrad, yung unang masters ko PLM. So, kahapon, inikot ko po lang yung mga bahay na kung saan kami nangupahan ng araw at pag walang bahay, pambayad ay pinapalayas din. Mag-umpisa tayo sa Quiricada, Teliwan Luna, Gatmaitan, Peñalosa, Fajardo, Quezon City Police, 12 years ako at 8 years ako sa Mindanao. Napunta pa ako ng Bicol dahil nag-provincial commandant din ako ng Albay Province. So, yun po ang ano. Dati po akong AD General Peña, kung naalala nyo, nung tiniente ako. Natagal na to eh. Oo, natagal na to eh, di ba? So, yun po sa amin po dito, yung request po namin sana. Basta sa issue po ng kung ano-anong kalokohan pagdating sa, lalo na kung may mga issue na tungkol sa mga diskarte, masabi ko po sa inyo ay hindi po ako nakikisali sa ganyan. Kasi sanay ako sa wala. Lahat ng unit na pinuntahan ko, wala akong bitbit. Kahit driver, wala ako. Sarili ko lang dala ko. Kasi ang katuwiran ko, marunong ako makipagkapwa-tao. Kaya yun po ang sa akin. Simpleng ano lang. Kasi siyempre, laki naman tayo sa kalsada. So, wala po akong wala akong kalokohan sa katawan. Hindi ako uminom, hindi ako naninigarilyo, hindi ako nagsusugal. Wala akong sakit. Kahit na 52 years old, wala akong maintenance medicine. Kaya ano po. Ang pamilya ko, masaya sila kasi pwede akong magtanghalian doon at babalik ako. May mga property niya sa Dr. Amisis ko. Magaling na negosyante kasi ang tingin niya sa akin investment. Ang mga misis ng mga pulis ay business. Ang misis ko hindi ako pinupuntahan sa lahat ng assignment ko. Magmula teniente hanggang nagdidi ako dito. Kasi may tiwala siya sa akin. Hindi niya ganun kamahal pero buong buo yung tiwala niya sa akin. Hindi niya naging sagad eh. Ang pakiusap po namin ni Payayo, kung may mga scoop tayo na sana kung naunahan nyo man kami, inform nyo kami kagad. Kami naman po, wala kaming itatago. Doon lang tayo sa tao. Yun naman po ang bilin sa atin lagi. Lalo na po yung mga pulis natin na gumagawa ng Iyan po ang kabilin-bilin sa atin. Maamin akong sa tagal ko na rin sa Maynila, inabot ko pa po nung araw hanggang sila Captain Maganto ng Pritil, galing ng Bulacan, Aladin Di Magmaliw, Bon Pusel, di ba? Chinatown Detachment pa yan noon, hindi pala pa yung Mesik-Mesik, inabot ko po lahat yun. District Director Totoy Jokno, inabot ko po yan, Binaraw, Vicente Binaraw, Jopring, Major Sarcal, inabot ko. So, sana tulungan niyo po kami kasi siyempre dumadaan lang naman po tayo dito, di ba? May mga pangarap din tayo. Sabi ko nga sa mga nakakausap ko, akala nila anak mayaman ako. Sabi ko hindi, nagtrabaho ko lahat yan. May sindis pa nung araw. Plaza Fair, Pemart, First Center. Diba? So napasok ko lahat. Jollibee, Chowking, may sindis pa noon. When you're hungry, sindis is the place to be. Nag-waiter ako sa sindis balcony sa third floor. Nag-waiter, nag-disc jockey ako. Wala pang CD noon, turntable pa. So all throughout, ay working student po ako mula nung college. Kaya nasubukan ko yung sumabit-sabit sa jeep from Barrio Mino dyan sa may bababa ng nung araw, di ba? Ganun, naabot ko yung mga pulis tong araw na pag naka 4BA1 na stainless na owner di ba? Ngayon, kaya lagi ko po sinasabi sa mga pulis natin na mahalin ng pagpupulis kasi ngayon, yung sasakyan ngayon ng mga sarhento natin na SUV, kapareho na ng opisyal. So, ibig sabihin, maganda na ang benepisyo ng pagpupulis. Mahalin nila yung pagpupulis kasi napakagandang trabaho naman ng pagpupulis. Sweldo-sweldo lang. Diba? Lagi ko nga pong kabilin-bilin sa kanila, huwag kayong mangmolestya. Huwag kayong mangingi. Pakalmahin ninyo, alukin nyo. Minsan pag maganda ang servisyo natin sa kababayan natin nung araw, kinikwento ng mga hindi, nakita ko yun naman. Nasabi ng mga boss ko. Lalo si General Peña, literally respond lang from patrolman to 3-star general, hindi na yun mauulit. Yung kasama kami ni General Peña nung ginagawa yung PNP-him na yan, ako AD Cap yan. Yan, PNP-him na kailangan. Sabi ni General Peña, kahit nag-aano kakunat ang kababayan natin pag napagservisyo mo na maayos.
kahit pa paano. Yung pasalamatan ka, okay na yun. Tamad, di ba? Ganun lang. Ayusin pamilya, ayusin huwag ma-involve sa kung saan-saan, di ba? Kasi napakahirap pumasok sa pagpupulis, ang daling matanggal. So, lagi ko yung po sinasabi na pag nakipag-usap tayo sa mga kabayan natin, sa mga stakeholders natin, dapat ang inyong Philippine National Police, ang inyong Manila Police District, narinig ko lagi kayo, parang inclusive ba? May sense of ownership ba? Ay, kasali pala ako dyan. Hindi na kagaya natin na sa combating crimes and criminalities, police lang ang sisisihin, di ba? So ngayon lahat, damay-damay tayo. Mga kaibigan natin sa media, lalo na kasi minsan nauunahan niyo po talaga kami. Kaya lang, sabi ko po sa kanya, naunahan tayo, baka pwede ba ito sa atin? Pagka kami naman, manghihingi kayo, pagpasensya nyo na yung namisan, lalo pag may mga sitwasyon na sensitibo ba, pangalan, edad, di ba? May fit na po kasi ngayon, hindi na kagaya dati. So yung mga abusadong pulis, 15-30, yung mga solitary confinement, mga secret detention facilities, iniikot ko po, iniisa-isa ko muna lahat ng station, bababa ako sa mga PCP, hanggang sa mga nakalagay na sa mga kalsada. Sabi ko, butburan ng pulis, ang kalsada, dapat yung mga fixed visibility points natin, yung critical, yung rush hour sa umaga, 6 to 9, tsaka 6 to 9 ng gabi. Wala po, doon sa pinanggalingan ko kasi marami. So alam nyo naman, Mindanao, nag-PD ako na Maguindanao, lahat na ng rasing away inabot ko. Diba? So, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, ganun din. So, dito po, ang binabantayan namin dito talaga mga shooting incidents natin. Kung mapapansin niyo po ang mayor natin, yung mga simpleng tutok kalawit, nadukutan ng ganito. So binabantayan po namin. Yun lang naman po doon sa focus crime po kasi ng PNP, pagka nagkaroon po ng meeting, doon po sinisingil yung mga simpleng physical injury. Yun po ang ating mayor naman po ang gusto niya, maramdaman ng mga tao, lalo na yung mga maliliit nating kababayan, yung servisyo ng gobyerno, lalo na ng pulis. Diba, yung mga human rights violations and abuses, babantayan po ng inyong Philippine National Police yan. Yung mga, kaya nga po sinasabi ko sa mga tao natin dito na pag mayroon kayong concern na hindi nyo masabi sa mga opisyal ninyo, puntahan nyo ako. Diba, nagkakaintindihan tayo kasi dito rin naman tayo lumaki. Diba? So, marami tayo pong rally dito, yun po ang isa. Tapos yung programa po ng ating SILG, yung Safer Metropolis of Manila, masisipag naman po mga pulis natin. You lead from the front. Sabi, hindi na dati sa likod ang commander. Ngayon, ganun po ngayon So, para paniwalaan tayo, para sundin tayo, lagi tayo nandyan. So, ganun na po ngayon. Nag-evolve na ang pagpupulis. Hindi gaya ng mga pagpupulis na inabot ng marami sa atin noong araw na utos lang ng utos. Ngayon hindi, nangangalsada na yun po lahat.